Ang sabi daw ni Gingging, busya ka, Maymay. Kinikilig ako kasi si Maymay nag-tiktok. Si Maymay, ganun pong ginawa. Nag-tiktok, love, can you bring me some food? Sabi nung love niya, send me a picture first, please. Kaya walang choice. Pagod na si Maymay. Kung may magpa-picture to send sa kanyang love. So, bago na ang tawagan ng gusto ni Meredith. Hindi na babe, hindi na be. Love na. Sino kaya yan? Sabi ng iba, may kilala silang ang gustong tawagan ay love. Sabi ni Fire, Queen Serenity, lovey. Wala lang. Sabi ni Jane, ingat lagi babe, may mahal kita. Ang ganda lang may. Cute-cute lang may. Kahit pagod na pagod ang mata. At least magkaroon lang siya ng time na makapag-tiktok. Masaya na tayo doon. Thank you, Maymay, for the update. I know this was on your road show sa Wish FM kasi ito yung suot mo. Sabi ni Jill, buang to si Maymay. Uy, ano yung challenge issue na naman ba ito? Nako, ikaw Maymay ha. Hindi mo kinaklaro yan ha. Kaya tuloy nagugulumihan ang mga taga-subaybay mo ha. Sabi niya, mga kamarites, anong oras nga pala guesting ni Maymay kay Tito Boy Abunda? Ang alam ko, 4 p.m. 4 p.m. ba? Wait, let me check ha. Ang alam ko, meron akong photo noon. Sana hindi ko pa na-delete. Sana ba yung picture ni Sir Abunda? Boy Abunda. Ito. Found it. Saturday, October 30, 8:30 p.m. Mali pala ako. 8:30 p.m. mamaya. So, 8:30 p.m. alas 4:30 ng hapon dito sa Dubai. Kaya antabayanan ko yan sa Kumu. Kaya kayo dapat may Kumu account na rin kayo mga ka-Mary Dailers, mga ka-Maymay flyers, mga ka-Mayward flyers, infinities, mga kamaroon, kapwangers. Kailangan may Kumu account na kayo para mamaya pagbukas pa lang ng show ni Mr. Boy Abunda na The Best Talk ay nandoon na tayo at manood tayo. Alam ko marami sa inyo ang gustong magbigay ng mga Yamashita. Ang ating ina-after dito mga guys ay ang usapang Tito Boy Abunda. Kasi magandang host to si Tito Boy Abunda. At nung diretsahang mga tanong na talagang wala kang choice kundi sagutin ang mga tanong ni Mr. Boy Abunda. Kaya na, mamaya ha, 8:30 p.m. October 30 ang talk show ni Mr. Boy Abunda sa For Your Entertainment din po yan. Ano pa bang ibang update? Kasi maaga tayo. Ito kagabi pala. Sobrang galing ni Sir Principe Makata. Sayang hindi ko na-record yung una. Ito yun. Sure, kaya ikay feeling better. Takot ng kahit na sinong ghoster. Sapagkat kung itinuturing na best medicine man ang laughter, mayroon kang isang watcher. Kaya ikay feeling better mula sa itaas ang iyong Papa Joker. Wow! Ang saya ni Maymay dyan kasi nasali ni Makata si Papa Joe kagabi. Ayan. Kumusta na ba ang ama kabugera ni Maymay? At ma-check nga natin kung ano na ang status ng ama kabugera for today. Kasi ang alam ko kagabi, hindi niya inabot ang 700. And now, yes, nasa 713,000. So, hindi talaga nakaya yung wish ni Sir Josh ng Dubai na abot ng 1 million views before mag-Sunday. Kasi ngayon ay Saturday na. Imposibleng maabot yung 1 million bago magbukas. Kaya, but then, pasalamat tayo at ito at nakaabot na rin siya ng 713,000 views. And we are still counting. And sana mas aangat pa yan hanggang 800 hanggang mamayang hapon po. Kasi syempre, masaya tayo pag masaya si Maymay.
Sabi ni Robbie. Ano bang ginawa mo, Robbie? Oh, nasa ASAP daw si Donbel bukas. Si Maymay kaya? Oo, nasa ASAP din si Maymay bukas. At si Edward na rin yata. Ano ba to? Sabi ni Nylon Manila, from film starring #Kaisin to Maymay, Entrata, Ready or Not, give these Filipino horror movies a watch this Halloween. Ano ba kasing movie yan? Mr. Nylon Manila. Basahin natin to guys kasi nakita natin yung mukha ni Maymay doon. For even young stars like Francine Diaz, Catherine Bernardo, Blythe, and more have tried their hand at acting in horror movies. Whether or not, give these Philippine horror movies a watch this Halloween. Ano ba yan? For as popular as the genre is, horror usually gets a bad reputation as the place for P and C-list movies. People sometimes assume that horror movies are just cheap entertainment and only unknown actors appear in them. But as can be seen in the last few years, horror can and has attracted some of the biggest stars in the world to appear in them. All over Asia, where the genre is really something else, and even in the Philippines, some of the brightest Gen Z stars have acted in horror movies to surprisingly great results. So if you have nothing to watch this Halloween, here are some Filipino horror movies starring some of your fave celebrities. Prepare to see them in a whole new different role. This is Banal by Andrea Brillantes. Block Z by Julia Barreto, Joshua Garcia, and Maris Racal. Haunted Mansion by Chanela Salvador. Maledicto by Miles Ocampo. Maledicto, ano ba pagbasa doon? Pagpag, Siyam na Buhay, Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Cineman 66, Francine Diaz. The Debutantes, Sue Ramirez and Miles Ocampo. Click, like, and share Season 1, Kyle Ichar, Francine Diaz is Fedelin and Andrea Brillantes. Wala naman si Maymay doon. Lurker, click, like, share Season 2, Maymay Entrata. May horror ba yun? Oh, parang hindi ko napanood ang horror nun ha. Hanapin nga natin yung horror na yan guys at ma-share. Sandali ha. Wait. Saan kaya ang link nito? Click, like, and share. Horror. Okay, hanapin natin yung click, like, and share horror sa, ang alam ko yan, I Want TFC. Kasi ang napanood ko, hindi naman yung horror version eh. Let me find it for you mga ka-Mayward, kung mahanap ko siya ha. Kasi parang napansin ko nga yan, may naglabas ng horror version, pero hindi ko binigyang pansin kasi parang feel ko, it was just some kind of a joke. But then, itong nakita ko sa na feature ni Nylon Manila, parang na-curious ako, may horror ba nun? Kaya hanapin ko siya para sa inyong lahat at para masagot na rin ang aking curiosity. Okay, yan lang muna ang ating update ngayong umaga. Kita-kits in a little while. Alexander Lex Jules, good morning everyone.